Mom, umagang-umaga ay tinignan ng anak ni Alexa ang naririnig niya. Nagluluto siya ng pagkain nito, kaya hindi niya pamaharap ang 5 taon niyang anak. Nagtatakbo ito palapit sa kanya para magpapansin. Mom, can we visit Grandma and Grandpa? Malambing niyang tanong sa ina. I'll think about it, baby, okay, malungkot na tugon ni Alexa. Hindi pa kasi siya handang bumalik ng Pilipinas at 6 na taon na siyang hindi umuuwi doon dahil sa kanyang malalim na dahilan. Please, Mom, patuloy na pangulit sa kanya ng bata. Habang pinagkikitaan mo naman ako, di ba, pilit niya ang pagpapaintindi sa kanyang anak. Hindi na sila nakapaglagay sa boss niya ng tumawag. Miss Alexa, napag-usapan na natin sa office ang mga pwedeng mangyari, hindi ba? Pasensya ka na, talagang kulang ang ating tao at halos lahat ay nandito na sa States. Ikaw lang talaga ang napipisil ko para madestino sa Pilipinas. May kasila sa buhay pero ayaw niya namang iasa na lang sa mga magulang niya ang buhay nilang mag-ina, kaya kahit ayaw ng parents niya ay nagtatrabaho pa rin siya. Nagbuntong hininga si Alexa. Bagaman tinanggihan niya ang anak niya na bumalik ng Pilipinas, ay mukhang may iba namang tutupad noon para dito. Mukhang pinag-aagawan talaga na magkita na tayo, naibulong niya sa isip niya. Tito, malakas na tawag ng anak niya kay John, ang bakla niyang kaibigan. Gan, baby, don't call me naman na tito, tumirik ang mata nito na pabirong nagsusuplada. Tita, baby, okay. Tita, not tito. I would call you tita if you're not a woman, Tito John, nakabusangot na sagot ni Ace. Just call me tita, and I'll buy you your favorite book, panguuto pa ng bakla. No thanks, Tito. Mom can buy me the favorite book, and anyway, you're not a woman, so I'll never call you tita, sagot ng anak ni Alexa, pinagdidiinan talagang salitang tito sa kaibigan ng mommy niya. Oh, anong mukha yan? Tatawa-tawang tanong ni Alexa sa kaibigan. Grabe, girl, ah. Nakaka-hurt ang anak mo, madramang ani ni John. Tama naman kasing anak ko dyan. Bakit kanya tatawaging tita kung hindi ka naman babae? Panggatong pa ni Alexa habang patuloy sa pagtawa. Grabe talaga kayong mag-ina ano. Palagi niyo na lang ako sinasaktan. Anyways, girl, balita ko sa Pilipinas ang assign ang trabaho mo ah. Tango lang ang naisagot ni Alexa. Paano yan? Paano pag nagkita kayo ni, pinutol ni Alexa ang sasabihin ni John. He will never know about Ace, and of course, I'll never let him know, kumpiyansa ani ni Alexa. Ikaw ang bahala, pero hindi sa lahat ng panahon matatago mo sa kanya ang katotohanan. Alam naman ni Alexa ang tungkol doon at ayaw niya lang talagang maging magulo ang buhay nilang mag-ina, lalo na't alam niyang may pamilya na si Peter. Ayaw niyang masaktan pa si Ace. 3 araw din ang inilaan para maiayos ang kanilang dadalhin. Naibilin din ng boss ni Alexa na kasama niya si John para umalalay sa kanya kung sakali na magkaaberya. Si Alexa lang ang nakakaalam ng sikreto ni John maging ang boss niya ay hindi alam na baklita ito. Sa dami ng empleyado ay siya pa kasi ang napili ng boss niya. Oot malaki ang sahod pero naroroon naman ang tatay ng anak niya. Lalo pat isa lang ang wangis nila. Girl, huwag kang mag-isip na kung ano-ano, nakakasira yan ng beauty, ani ni John nang mapansin ang pagiging tulala niya. Nasa eroplano na sila at 3-seater ang kinuha nila para magkakatabi pa rin sila. Natatakot ako dyan sa pwedeng mangyari sa pagtungtong natin ng Pilipinas. Kaloka ka, girl, ang nega mo. Hindi naman siguro gagawa ng paraan ang fafa mo para makita ka. Ikaw na nga ang nagsabi na may pamilya na yon, irap ni John. Hindi na kumibo si Alexa, kahit higit pa roon ang tinatakot niya. Paano na lang kaya kung kuhanin ni Peter ang anak niya? Matapos ang mahabang oras na biyahe ay lumapag din ang eroplano. Pababa pa lang sila inagrereklamo na si Ace. Mom, why so hot here? Tanong ni Ace paglabas nila ng airport. Kailangan mong tiisin, baby, di ba gusto mong makita sila grandpa? Panguuto ni Alexa sa anak niya. Sa kondo ni John sila dumiretso dahil pagod na si Ace sa biyahe. Kawawa naman ang bata kung babiyahe pa silang mag-ina patulak sa bahay ng mga magulang ni Alexa. Tulog na nga ang bata na karga ngayon ni John. Si Alexa naman ang naghahanda ng pagkain nilang dalawa. Anyways, girl, saang kumpanya ka daw ba ma-assign? Tanong ni John nang ilapag na ni Alexa ang pagkain sa mesa. Sa Ising Eye Company. Kanina ko lang nakita nung nag-email si Sir, sagot ni Alexa. Naibenta niyo na pala ang kumpanya na yon? Nagre-request pa nga ng isang magaling na personal assistant ang nakabili eh. Wala ring ideya si Alexa kung bakit siya ang hinir ng boss niya gayong maayos naman ang trabaho niya roon. Kinaumagahan pa ang ay ibinigay na kaagad kay Alexa ang schedule ng pasok niya.
Bye-bye na, baby, paalam ni Alexa sa anak niya sabay halik sa pisngi nito. Hoy, bakla, bantayan mo ng maayos ang anak ko ah. Bili ni Alexa sabay tingin ng masama kay John. All package na ang trabaho ni Alexa dahil may sarili na silang kotse doon na siyang ginamit niya papunta sa nasabing building. Hindi rin naman kalayuan kaya mabilis lang siyang nakarating doon. Excuse me, miss, saang floor ang opisina ng CE? Tanong ni Alexa. Hindi naman kasi na-discuss sa kanya mga bagay-bagay pati ang magiging boss niya na hindi sinabi kung anong pangalan. Kayo po bang pinadalang pa mula sa States? Tanong nito sa kanya. Sa last floor po, ma'am, muling anito. Pagpasok ni Alexa ng elevator ay kaagad niyang pinindot ang last floor. Ilang minuto pa ay nakarating na siya kaagad doon. Malawak na pinto ang bumungad sa kanya, kung saan nakasulat sa pinuno ng mga katagang TCU's office. Kumatok siya at malaking tinig ang nagsalita mula sa loob. Come in. Good morning, sir, nasabi niya para makuha ang atensyon ng lalaki na nakayuko dahil sa sinusulatan nito. Huwag kang masyadong maging formal ito. Okay, that's good. Siyempre dapat, inaasahan ko na yan. You may start your work now, just read this first, ani Peter sa kanya, kasabay ibigay sa kanya ang papel na hawak nito. Iyon ay ang tungkol sa pagiging niya na kaagad namang pinirmahan ni Alexa. Naging napakahaba ng araw para kay Alexa. Gusto mo bang ihatid kita sa inyo? Ani ni Peter nang ginagayakan niya ang mga gamit niya. Ah, hindi na, may sarili akong kotse, ngiting ani ni Alexa. Okay. Sabay na lang tayong lumabas, pangulit pa ni Peter sa kanya. Hindi na siya sumagot dahil sabay lang naman iyon at walang ibang kahulugan. Dahil kung meron, di sana ay kanina pa siya nito tinanong sa ganong paraan ay parang nakumpirma na kaagad ni Alexa na may pamilya na nga ito. Nabasa ko sa details mo na may anak ka na. Totoo ba yun? Bigla ay parang hinabol ng kabayo ang puso niya. Meron. Wow, talaga? Congrats, ani Peter. Napapikit si Alexa at gusto niyang sabihin kay Peter na siya ang ama nito pero hindi pwede. Pagdating sa bahay ay parang mas napagod pa siya sa pagtatabi nila ni Peter sa elevator kaysa sa totoo niyang trabaho.